Sa pinakataas na palapag ng salaming gusaling ng Vanguard Crest Holdings, nakatayo si Don Emilio Villarreal sa harap ng malawak na bintana, nakataanaw sa umuusad na sidad sa ibaba. Sa edad na 57, dala pa rin niya ang tindig ng isang lalaking sanay masunod. Maayos ang gupit ng kanyang buhok na may bahid ng pilak sa gilid, mamamahaling ang suot niyang abong suit, at malamig ang kanyang mga matang tila laging may hinahanap na kapintasan sa paligid. Sa likod niya, tahimik na nakatayo ang kanyang executive assistant na si Daphne Oitenco. Hawak ang tablet na puno ng schedule at ulat. "Sir, darating na po ang board members in 20 minutes. Mahinahong paalala ni Daphne. Hindi agad sumagot si Don Emilio. Humigop muna siya ng mapait na kape, saka malamig na nagsalita. "Let them wait for 2 more minutes. Kailangang matutunan nilang hindi umiikot ang kumpanyang ito sa oras nila." "Noted, sir." Tugon ni Daphne, bagaman kita sa kanyang muka ang bahagyang pag-aalala. Sa loob ng maraming taon, si Don Emilio ang naging muka ng kumpanyang minana niya sa kanyang ama. Siya ang kinatatakutan, sinusunod at nilalapitan ng mga taong naghahangad ng promosyon. Ngumit nitong mga nakaraang buwan, hindi na ganoon katatagang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Bumaba ang kita ng kumpanya, nadagdagan ng mga reklamo mula sa mga empleyado at lumalakas ang bulong-bulungan na baka may malaking pagbabagong darating sa pamunuan. Ayaw na ayaw ni Don Emilio sa pakiramdam na iyon. Ayaw niyang may kahit anong bagay na hindi niya kontrolado. "Nasaan si Rogelio?" Tanong niya nang hindi lumilingon. "Paparating na raw po, sir," sagot ni Daphne. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Rogelio Vance, ang finance director na kilala sa makinis na pananalita at laging handang magsabi ng gustong marinig ng boss. Nakangiti ito, ngunit ang ngiting iyon ay hindi kailanman umabot sa mga mata. "Emilio," sabi ni Rogelio, na tila ba matagal na silang magkaibigan. "Naayos ko na ang revised projections. Mas magiging maayos ang dating sa board." Tumalikod si Don Emilio at tinitigan ang hawak nitong folder. Mas magiging maayos ang dating o mas magmumukhang maayos kahit hindi naman? Bahagyang natawa si Rogelio. Sa panahon ngayon, pareho lang ang halaga ng dalawang iyon. Hindi natawa si Don Emilio. "I hate clever answers." "Pero gusto mo ng resulta," sagot ni Rogelio, saka iniabot ang folder. "And I deliver." Kinuha ni Don Emilio ang dokumento at mabilis na sinuri ang mga pahina. Hindi siya ganap na kumbinsido, ngulit sanay siyang magtiwala sa mga taong kapaki-pakinabang kahit pa alam niyang may bahid ng panlalamang ang mga ito. "Make sure walang butas," malamig niyang utos. "Ayokong mapahiya." "Hindi ka mapapahiya hanggat ako ang bahala," sabi ni Rogelio. Ngunit sa mismong ibaba ng gusaling iyon, sa kalsadang halos hindi man lang pinapansin ng mga katulad ni Don Emilio, nagsisimula ang ibang uri ng araw. Maaga pa lamang ay nakapwesto na si Aling Sabel de la Cruz sa gilid ng bangketa. Manipis ang kanyang katawan ngunit matibay pa rin ang tindig. Maingat niyang itinulak ang luma ngunit malinis na kariton ng hotdog na inayos ang maliit na lalagyan ng ketchup at mustard at pinunasan ang salamin ng sisidlan ng mga tinapay. "Lola, huwag niyo pong bubuhatin ng mabigat yung malaking lalagyan," sabi ng dalagang si Lian, isang 20 taong gulang na hindi niya tunay na apo, ngunit halos ganoon na ang turing sa kanya. "Sabi ng doktor, bawasan niyo raw ang bigat." "Anong bawas-bawas?" Nakangiting sagot si Aling Sabel habang inaayos ang apron. "Kapag binawasan ko ang sipag, sino magbabayad ng kuryente natin?" "Pwede naman po ako maghanap ng extra work," mahinang sabi ni Lian. Napatingin si Aling Sabel sa dalaga. "Naghahanap ka na nga habang nag-aaral. Tama na iyon. Ang trabaho mo ngayon, magtapos. Ang trabaho ko, magtinda. Huwag mong agawin sa matanda ang karangahan niya." Napangiti si Lian, bagaman halatang naiiyak ng bahagya. Sanay na siya sa ganoong sagot. Sa kabila ng katandaan, si Aling Sabel ay hindi humihingi ng awa. Tumatanggap siya ng tulong, pero hindi kailanman namamalis ng dignidad. Maya-maya ay dumating si Maring Pasing, ang kapitbahay nilang byuda na laging may dalang kung anong balita sa barangay. "Sabel!" banitong bati. "Aba, ang aga mo na naman. Parang hindi ka tinatamaan ng pagod." "Kapag tumigil ako, saka ako tatamaan," sagot ni Aling Sabel habang inilalagay ang mga hotdog sa maliit na kawali. Umuko si Maring Pasing sa monoblock na silya sa gilid.
May dala akong pandesal. Baka hindi ka pa nag-aalmusal. Aba, salamat. Pero hati tayo, sabi ni Aling Sabel. Natural, hindi ko ibibigay yan kung hindi tayo hati. Tumawa silang dalawa at kahit sandali, gumaan ang umaga. Iyon ang uri ng yaman na mayroon si Aling Sabel. Hindi salapi, kundi mga taong handang tumabi sa kanya sa simpleng oras. Habang unti-unting dumarami ang tao sa paligid, nagsimula na rin ang bentahan. Mga estudyante, messenger, construction worker, clerk, isa-isa silang lumapit sa kariton ni Aling Sabel. Aling Sabel, 2 cheesy hotdog po. Sigaw ng binatang si Juniel, isang utility staff mula sa kalapit na gusali. Isa lang muna sa'yo, mukhang gipit ka ngayong araw. Biro ni Aling Sabel. Aray, nahalata agad, natatawang sagot ni Juniel. Sige na nga, isa muna. Bayaran mo na lang kapag sweldo, kilala naman kita. Yan ang gusto ko sa'yo, Aling Sabel. Sabat ng isa pang customer na si Nympha Salcedo, tindera ng fishball sa kabilang kanto. Hindi ka naniningil agad, pero alam mong marunong kang magbilang. Ang hindi marunong magbilang, gutom lagi, natatawang sagot ng matanda. Sa bawat simpleng usapan, lumilitaw ang pagkatao ni Aling Sabel. Hindi siya basta tindera lang sa gilid ng kalsada. Isa siyang tahimik na haligi ng maliit na mundong iyon. Sa kanya lumalapit ang mga pagod, ang mga walang pamasahe, ang mga kulang ang baon, at maging ang mga taong kailangan lang ng isang mabait na boses bago humarap sa maghapon. Ngunit hindi naging madali ang buhay niya bago siya napadpad sa karitong iyon. Maraming taon na ang nakalipas, si Aling Sabel ay isang kusinera sa bahay ng isang pamilyang may kaya sa probinsya. Doon niya natutunan ng tiyaga, disiplina at ang paghawak ng pera na tila ba bawat barya ay may sariling dugo at pawis. Mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak na si Leandro matapos siyang iwan ng asawa noong bata pa lamang ang lalaki. Hindi siya nakapag-aral ng mataas, ngunit pinangarap niyang mapag-aral ang anak sa abogasiya. At ginawa niya iyon. Naglaba siya, nagluto, namasyahan, nagtinda sa palengke, kumapit sa kahit anong marangal na trabaho. Hanggang sa makatapos si Leandro, maging abogado at tuluyang makalayo sa buhay na kinalakihan nila. Ngunit habang umaangat ang anak, lumalim naman ang pagitan sa kanilang dalawa. Ang sugat ay nagsimula sa isang pagtatalo ilang taon na ang nakaraan, nang hihilingin ni Leandro na itigil na ni Aling Sabel ang pagtatrabaho at sumama sa kanya sa Maynila. Ngunit tumanggi ang makanda. Hindi niya kayang iwan ang mga obligasyong iniwan din sa kanya ng buhay. Mga utang ng dating kapitbahay, gamot ng isang matandang kamag-anak at ang pag-aaruga sa batang Silian na nooy bagong ulila. Ma, hindi na kayo dapat nagtatrabaho ng ganyan, sabi noon ni Leandro sa isang lumang tawag sa telepono. At ikaw, hindi ka dapat nagsasalitang parang ikinahihiya mo ang mga trabaho ko, masakit na sagot ni Aling Sabel. Hindi ko kayo ikinahihiya, gusto ko lang kayong maayos. Ang ayos para sa'yo, hindi laging ayos para sa akin. Doon nagsimula ang paglayo. Hindi tuluyang naputol ang ugnayan, ngunit naging bihira ang tawag, lalo ang pagbisita. Pareho silang matigas, pareho silang may sugat, pareho silang hindi marunong magsabi ng unang patawad. Kaya nang mapadpad si Aling Sabel sa lungsod, hindi na siya dumiretso sa piling ng anak. Mas pinili niyang mabuhay sa paraang alam niyang kaya niya. Dahan-dahan, nagtayo siya ng maliit na hanap buhay. Isang kariton, isang kalan, isang kahon ng hotdog, at mula roon, binuo niya ang sarili niyang munting mundo. Lola, bakit hindi niyo po tawagan si Sir Leandro? Minsang tanong ni Lian habang inaayos ang sukli. Huminto si Aling Sabel sa paglalagay ng hotdog sa tinapay. Sandali siyang napatingin sa malayo bago sumagot. Hindi lahat ng anak kailangang tawagan para maalala ang ina. Minsan, kailangan lang hintayin kung kailan siya handang lumingon. Pero namimiss niyo po siya, di ba? Gumiti si Aling Sabel, ngit may lungkot sa dulo. Araw-araw. Samantala, sa Vanguard Crest, nagsisimula ng uminit ang tensyon sa loob. Sa meeting room, kalmado ngunit madiing nagsalita si Clarice Fontanilla, ang HR manager na matagal nang nagtatangkang ituwid ang ilang baluktot na gawain sa kumpanya. Sir, dumarami na po ang complaints. Overtime without proper compensation, forced reshuffling, terminations without due process. Hindi na po ito simpleng internal issue.
Napahilig si Don Emilio sa kanyang upuan at malamig siyang tumitig. Ang problema sa HR, masyadong mahilig sa emosyon. This is business, Clarice. Hindi natinag si Clarice. At ang negosyo pong walang hustisya, hindi tumatagal. Sa gilid ng lamesa, bahagyang nagkibit-balikat si Rogelio at sumingit. Let's not dramatize things. May mga empleyado talagang hindi marunong sumabay sa demands ng kumpanya. Mula sa kabilang dulo, maingat na nagsalita si Bastian Cruz, ang operations head na kilala sa pagiging mahinahon at hindi mahilig sumausaw sa politika. Pero kung sabay-sabay na silang nagsasalita, baka may dapat tayong tignan. Hindi nagustuhan ni Don Emilio ang narinig. Enough! I don't pay people to complain about discomfort. I pay them to solve problems. Sa simpleng pangungusap na iyon, lumiwanag ang agwat ng dalawang mundo. Sa mundo ni Don Emilio, ang tao ay sukatan ng silbi. Sa mundo ni Aling Sabel, ang tao ay tao kahit walang maibigay kundi respeto. Pagsapit ng hapon, muli nang humupa ang init ng araw sa kalsada. Pagod na ang mga binti ni Aling Sabel, ngulit hindi pa siya tapos. Inayos niya ang natitirang paninda at binilang ang kinita. Hindi kalakihan pero sapat para sa bigas, kaunting gamot at kaunting ipon. Magandang benta? Tanong ni Maring Pasing. Sakto lang, sagot niya. Ang mahalaga, malinis ang kita. Iyon ang pinanghahawakan niya. Sa mundong magulo, mahalagang may isang bagay na hindi marumi. Hindi pa niya alam na ang tahimik niyang pagod, ang simpleng pagtitinda at ang marangal niyang pagpupursige ay malapit ng bumangga, literal at matalinghaga sa isang lalaking sanay isipin na ang mga katulad niya ay sagabal lamang sa daan. Ngunit sa araw na ito, hindi pa iyon ang kwento. Sa araw na ito, ang kwento ay tungkol muna sa dalawang buhay na magkaiba ang kinagisnan. Isang lalaking nasa tuktok, ngunit unti-unting nilalamon ng takot mawalan ng kapangyarihan at isang matandang babaeng halos walang-wala, ngunit buo ang dangal, matatag ang loob at may pusong kayang maghintay kahit gaano katagal para sa tamang panahon. Kinabukasan ng tahimik ngunit mabigat na araw na iyon, maagang nagising si Aling Sabel na masakit pa rin ang likod dahil sa maghapong pagtutulak ng kariton. Hindi pa man sumisilip ang araw ng tuluyan sa bintana ng kanilang inuupahang maliit na silid, nakaupo na siya sa gilid ng kama at marahang minamasahe ang tuhod na naninigas sa lamig ng umaga. Sa isang sulok, nakahiga pa si Lian, ngunit nagmulat na rin ito nang marinig ang marahang buntong hininga ng matanda. "Lola, huwag mo na kayong tumayo," sabi ni Lian agad na bumangon. "Ako na po ang maghahanda ng mga paninda." Umiling si Aling Sabel. "Kapag nasanay akong iba ang gagawa ng trabaho ko, doon ako hihina." "Hindi po kayo hihina kung magpapahinga kayo kahit konti," sagot ni Lian habang inaabot ang lumang bimpo at maliit na bote ng liniment. "Kagabi halos hindi kayo makalakad ng maayos." Gumiti si Aling Sabel, ngunit halatang may pagod sa kanyang mga mata. Ang katawan napapagod, pero ang buhay hindi pwedeng huminto. Lumapit si Lian at maingat na pinahiran ng liniment ang tuhod ng matanda. "Sana po talaga makahanap na ako ng mas maayos na sideline para hindi na kayo laging ganyan." Saglit na tahimik si Aling Sabel bago siya nagsalita. "Lian, tandaan mo to. Walang masama sa pagod basta marangal ang dahilan. Ang ayoko lang, yung pagod na parang wala ka ng pag-asang aangat. Kaya mag-aral ka. Huwag kang tumigil." Sa simpleng usapan na iyon, bakas ang pang-araw-araw nilang laban. Hindi dramatic sa paningin ng ibang tao, pero mabigat para sa mga taong araw-araw kinakapos. Gayunpaman, pinili pa rin ni Aling Sabel na tumayo, maghilamos, itali ang kanyang buhok at isuot ang kupas ngulit malinis na niyang apron. Kahit namimilipit ang binti niya sa kirot, hindi niya iyon pinahalata nang buhatin niya ang mga supplies para sa pagtitinda. Sa labas, nag-aabang na si Maring Pasing, may hawak na maliit na supot ng yelo at pandesal. "Aba, sabi na nga ba, hindi ka na naman makikinig sa pahinga," sabi nito, bahagyang nakasimangot pero halatang nag-aalala. "O eto, ilagay mo muna yung yelo sa tuhod mo habang hindi ka pa umaalis." "Tila ba ikaw ang nanay ko?" Natatawang tugon ni Aling Sabel. "Kung ako ang nanay mo, ikukulong kita sa bahay ngayon," sagot ni Maring Pasing.
Pero dahil kaibigan lang ako, hanggang sermon lang ako. Nagkatawanan sila, ngunit si Lian ay hindi tumawa. Kita sa mukha ng dalaga ang kaba habang inaayos ang mga tinapay sa lalagyan. Lola, baka pwede pong mamayang tanghali na lang kayo pumuesto. Muling pakiusap niya. Hindi naman po siguro mapapansin kung mahuli kayo ng konti. Ang gutom ng tao hindi naghihintay ng tanghali, sagot ni Aling Sabel. Maraming suki na dumadaan bago pumasok sa trabaho. Kapag wala ako, sa iba sila bibili. Kapag tuluyan silang nasanay, mahirap na silang pabalikin. Iyon ang isa sa mga katotohanang matagal nang natutunan ni Aling Sabel. Sa hanap buhay ng maliliit, kahit isang araw na pumalya ka, ay may katukat agad na mawawalang pwesto sa mundo. Samantala, sa kabilang dula ng lungsod, kabaliktaran naman ang umaga sa loob ng mansyon ni Don Emilio Villarreal. Nasa malawak siyang dining hall, nakaupo sa mahabang mesa na kayang upuan ng dosin-dosing tao, ngunit nag-iisa siyang kumakain. May nakahaing imported fruit, toasted bread, eggs benedict at mainit na kape. Ngunit ni isa sa mga iyon ay tila wala siyang ganang tikman. Sa tabi niya ay nakatayo ang kasambahay na si Perla, tahimik na naghihintay ng utos. Nasaan ang newspaper? Tanong ni Don Emilio, halatang iritable. Nasa tabi po ninyo, sir. Maingat na sagot ni Perla. Napatingin si Don Emilio sa tabi ng plato at nakita nga ang pahayagan. Bahagya siyang nainis sa sarili, ngunit hindi siya kailanman umamin ng ganoong bagay. Sa halip, padabog niyang binuksan ang front page at mabilis na tinignan ang business section. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Daphne sa dining hall dala ang tablet at ilang printed memos. Sir, nag-message po si Mr. Rogelio. He says the board wants the presentation tightened. May ilang concerns po sila tungkol sa liquidity. Napapikit si Don Emilio at mariing ibinaba ang tasa. Concerns? Bakit parang araw-araw na lang may concern? Daphne kept her composure. Because the numbers are being scrutinized more closely now, sir. Hindi niya nagustuhan ng tono kahit mahinahon lang naman. Are you lecturing me? No, sir. I'm just informing you. Tinitigan siya ni Don Emilio ng ilang segundo. Si Daphne ay isa sa iilang taong bihirang maalarma sa presensya niya at iyon mismo ang dalas niyang ikinainis dito. Cancel my lunch meeting. Utos niya. I want the board handled before noon. Yes, sir. Habang pababa ng mansyon ng kanyang sasakyan mamaya, dala ni Don Emilio ang bigat ng inis na matagal nang namumuo. Ang pagkalugi ng kumpanya, ang tanong ng board, ang hindi maipaliwanag na pagkaabala sa tubing may kumukontra sa kanya, lahat iyon ay parang unti-unting kumakayod sa kanyang pasensya. At gaya ng nakasanayan niya, hindi niya hinaharap ang takot. Binabaling niya ito sa galit. Sa pwesto naman ni Aling Sabel, gaya ng dati, nagsisimula ng dumami ang tao. Dahil masakit ang katawan niya, mas mabagal siya sa pagkilos ngayong umaga, ngunit maayos pa rin ang bawat galaw niya. Mainit ang kawali, sumisingaw ang amoy ng nilulutong hotdog at isa-isang lumalapit ang mga suki. Aling Sabel, pa-order po ng 2. Tawag ni Juniel habang nagmamadali. Sandali lang iho, hindi naman ako makina. Biro ni Aling Sabel kahit medyo napapangiwi siya habang yumuyuko. Lumapit si Nympha Salcedo, ang fishball vendor sa kabilang kanto at agad napansin ng hilatsa ng pagod sa mukha ng matanda. Sabel, namumutla ka. Uwi ka na lang kaya mamaya. Bulong nito. Kapag namutla ang benta, saka ako uuwi. Matigas talaga ang ulo mo. Hindi matigas. Sanay lang. Ilang metro mula sa kanila, naka-duty si Arwin Tadeo, isa sa mga gwardya ng Vanguard Crest. Tumingin siya sa relo at saka sa kalsada. Masikip ang daloy ng sasakyan. Busina rito, busina doon, delivery vans, motorsiklo, pribadong kotse. Karaniwan na ang traffic sa lugar, pero sa umagang iyon ay tila mas mainit ang ulo ng mga tao kaysa sa init ng araw. Hindi nagtagal, isang itim na luxury sedan ang pumasok sa service lane sa gilid ng gusali. Agad itong nakilala ni Arwin. Sasakyan ni Don Emilio.
Nasa loob si Don Emilio, hawak ang telepono at kausap si Rogelio sa speaker. I don't care what the board wants to hear. Madiin niyang sabi, I want them to hear what stabilizes the room. Sa kabilang linya, kalmado ang boses ni Rogelio. Then arrive composed. Huwag kang magpakita ng pressure. I'll handle the rest once you get here. Just make sure you do. Pagtapos ng tawag, malakas na ibinagsak ni Don Emilio ang telepono sa passenger seat. Nag-red ang traffic light at humaba ang pila. Nasa tapat pa naman mismo ng gilid ng gusali ang bahagi ng bangketa kung saan nakapwesto ang maliliit na vendor. Kitang-kita niya mula sa windshield ang makukulay na payong, ang usok ng mga iniihaw at ang ilang pedestrian na tila bagal na bagal sa kanyang paningin. Useless congestion, bulong niya sa sarili. Pag green ng ilaw, umusad ng kaunti ang mga sasakyan, ngunit sa unahan, may isang delivery truck na bahagyang huminto upang magbaba ng kahon. Nainis si Don Emilio. Imbes na maghintay, mabilis siyang lumiko pa kanan sa makipot na gilid na halos kapantay ng espasyo ng mga vendor at naglalakad. Sa eksaktong sandaling iyon, bahagyang inuurong ni Aling Sabel ang kanyang kariton upang hindi matamaan ng isang nagmamadaling motorsiklo. Masakit pa rin ang tuhod niya, kaya mabagal ang galaw. Hindi niya napansing mabilis na sumisinit ang itim na sedan mula sa kanyang likuran. Lola, teka po, sigaw ni Lian na noon ay kararating lamang dala ang dagdag na supot ng tinapay. Lumingon si Aling Sabel, ngunit huli na. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa gilid ng kalsada. Tinamaan ng harapan ng sasakyan ang kanang bahagi ng kariton. Tumilapon ng lalagyan ng tinapay, gumulong ang mga bote ng ketchup at mustard sa semento, at nabuwal si Aling Sabel sa bangketa. Sumayan ang kanyang braso sa matigas na lupa at tumama ang gilid ng noon niya sa bakal ng kariton bago siya tuluyang napaupo sa kalsada. Napasinghap ang mga tao. Aray, Diyos ko! Sigaw ni Maring Pasing mula sa di kalayuan. Lola! Napaiyak na sigaw ni Lian habang tumatakbo papalapit. Agad na huminto ang sasakyan, ngunit hindi dahil sa pagkabigla lamang. Halatang napuwersa si Don Emilio nang maramdaman ng tama. Binuksan niya ang pinto at bumaba, ngunit sa halip na alalayan ng matanda, galit ang unang lumabas sa kanyang muka. Ano ba naman ito? Tinitingnan ng natumbang kariton na parang iyon pa ang may kasalanan. Bakit ba kayo naglalagay ng ganyan sa daan? Sa gabal na nga kayo, hindi pa marunong umiwas. Natahimik sandali ang mga nakapaligid, para bang hindi agad sila makapaniwala sa narinig. Dumapa si Lian sa tabi ni Aling Sabel at inalalayan itong maupo ng maayos. Lola, tingnan niyo po ako. Dahan-dahan lang. Bahagyang napangiwi si Aling Sabel. May pahabang gasgas sa kanyang braso at may dugong dumadaloy mula sa gilid ng noon niya. Ngunit higit sa sakit ng katawan, ang tumama sa kanya ay ang bigat ng pagkakahiya sa harap ng napakaraming tao. Nilapitan ni Arwin ang eksena kasama ng isa pang gwardya. Sir, baka po mas mabuting tumawag muna tayo ng assistance. Nasugatan po yung matanda. Ngunit lalo lamang sumama ang timpla ni Don Emilio. I'm already delayed because this sidewalk is a mess. And now I'm supposed to what? Apologize because someone chose the wrong place to sell? Narinig iyon ni Toto Lagrimas, ang delivery rider na noon ay nakahinto sa tabi at naghihintay makadaan. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, tahimik niyang inilabas ang kanyang cellphone at sinimulang kuhanan ng eksena. Sir, kayo po ang bumangga, sabi ni Nimpa, hindi na napigilang sumagot. Hindi po yan tumalon sa sasakyan ninyo. Matulis na napatingin si Don Emilio sa kanya. Mind your own business. Negosyo rin namin ang nasa kalsadang to, pabalang nasagot ni Nimpa. Sakto namang palabas ng gusali si Clarice Fontanilla, may dalang folder at patungo sana sa annex office. Nang makita niya ang kumpulmang tao at ang nakabuwal na kariton, agad siyang lumapit. Anong nangyari? Binangga po ng kotse yung matanda, sagot ni Arwin. Nakita niya si Don Emilio at kumunot ang noon niya. Sir, nasaktan siya. Kailangan niyang madala sa klinik. Hindi sumagot agad si Don Emilio. Sa halip, napatingin siya sa mga taong nakatitig sa kanya. Sa takot, sa galit, sa pagkasuklam. Hindi siya sanay sa ganoong tingin mula sa ordinaryong tao. Sanay siyang kinatatakutan, hindi hinuhusgahan sa harap-harapang paraan.
Mula sa likuran, mabilis na dumating si Rogelio, nakasasakay lang mula sa ibang kotse at nakita ang nangyayari. Clarice, mahinahon ngulit mariing sabi nito, "Let security manage it. Don't escalate the scene." Napalingon si Clarice sa kanya. "Escalate? Nasugatan ng tao." "And if you make this larger than it is, masisira lalo ang pangalan ng kumpanya," bulong ni Rogelio. Halos sa ngipin na lang dumadaan ang salita. Napahigpit ang hawak ni Clarice sa folder. "The company's name is already damaged if we stand here and do nothing." Samantala, nakaupo pa rin sa semento si Aling Sabel. Bahagya niyang hinawakan ng dumudugong noo. Nanginginig ang kamay ni Lian habang pinapahid ang dugo gamit ang panyo. "Lola, kailangan po nating pumunta sa klinika," umiyak na sabi ng dalaga. Tumingin si Aling Sabel kay Don Emilio. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, ngunit ang tingin niya ay mas matalim kaysa anumang sigaw. Isang tahimik na sugat ng taong hindi makapaniwalang ang simpleng paghahanap buhay ay maaari pang yurakan ng ganoon kadali. Sa paligid nila, patuloy na umaandar ang mundo. Mga businang hindi tumitigil, mga taong humihinto upang makiusyoso, mga empleyadong palihim na nanonood mula sa lobby glass. Ngunit sa maliit na bahagi ng bangketa na iyon, malinaw na sa lahat, hindi lamang aksidente ang naganap, isang maralitang matanda ang nabangga at sa harap ng lahat, mas pinili ng makapangyarihang lalaking nakasagasa sa kanya na ipamukhang wala siyang halaga. Matapos ang ilang segundong tila huminto ang buong paligid, si Clarice na rin ang unang kumilos ng tuluyan. "Arwin, tawag ka ng klinik. Kailangan natin ng first aid kit dito mismo." Mabilis niyang utos sa gwardya. "Opo ma'am," sagot ni Arwin, sabay abot ng radio sa bibig. Si Lian ay halos hindi na mapakali habang hawak ang balikat ni Aling Sabel. Nanginginig ang kanyang kamay at ang panyo niyang ginagamit sa pagpunas ng dugo ay halos mabasa na. "Lola, sandali lang po. Huwag po kayong pipikit," sabi niya, nangingilid ang luha. "Ayos lang ako," mahinang sagot ni Aling Sabel, kahit ramdam sa boses niyang hilo siya. "Huwag kang umiiyak, nandito pa ako." Ngunit sa harap nila, nanatiling tikom ang panga ni Don Emilio. Hindi siya umaatras, pero hindi rin siya lumalapit. Para bang ipinaglalaban pa rin ng kanyang yabang ang posisyon niya kahit kitang-kita ng lahat ng nangyari. "Sir," sabi ni Clarice, pinipigilan ng inis, "ano man ang tingin ninyo sa sitwasyon, may nasaktan. Kailangan nating asikasuhin ito." Hindi agad sumagot si Don Emilio. Sa halip ay sumulyap siya sa mga nakatutok na cellphone, sa mga mukhang galit, sa mga empleyadong nagkukunwaring dumadaan pero halatang nakikinig. Nandoon si Toto Lagrimas, tuloy-tuloy pa rin ang pagkuha ng video at nandun din si Nympha na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, sumingit si Rogelio, masyadong kalmado para sa bigat ng nangyari. "Let's contain this. Mr. Villarreal needs to go upstairs. We'll have legal handle the medical cost." Napalingon si Lian sa kanya, halatang hindi makapaniwala. "Medical cost? Binangga na nga po ang lola ko tapos ganyan lang yun?" "Miss, we are offering assistance," sagot ni Rogelio sa malamig na boses. "Hindi po assistance ang tawag doon kung wala man lang kayong respeto," putol ni Clarice. Napahigpit ang panga ni Rogelio. Kita sa mga mata niyang hindi niya gusto ang pagsuway sa harap ng maraming tao, ngulit pinili niyang manahimik. Sa mga ganitong sandali, alam niyang mas mabisa ang tahimik na pagmamanipulasyon kaysa sa tahasang pakikipagtalo. Ilang minuto pa, dumating ang maliit na first aid team mula sa clinic sa ground floor. Nilinis ang sugat ni Aling Sabel, nilagyan ng pansamantalang benda ang noo at braso niya at pinayuhang dalhin siya sa mas maayos na pagamutan para masiguradong walang malalim na pinsala. Sa tulong ni Lian, Maring Pasing at ni Arwin, dahan-dahang itinayo ang matanda. Bago siya tuluyang mailayo, muli siyang napatingin kay Don Emilio. Hindi iyon tinging puno ng paghihigante. Mas masakit pa roon, isang tinging puno ng pagkadismaya na parang sinasabi ng kanyang katahimikan na mas matanda pa ang kahirapan kaysa sa yabang ng lalaking nasa harap niya. Sa sandaling iyon, bahagyang umiwas ng tingin si Don Emilio. Makalipas ng wala pang isang oras, nakarating sa iba't ibang sulok ng social media ang video ni Toto.
Kitang-kita roon ang malakas na pagkatama ng kotse sa kariton, ang pagkatumba ni Aling Sabel, at higit sa lahat, ang matigas na pananalita ni Don Emilio. Sa gabal na nga, hindi pa marunong umiwas. Sa loob ng Vanguard Crest, hindi na mapigil ang bulong-bulungan. Sa pantry ng ikalimang palapag, nag-uusap ang ilang empleyado habang kunwaring natsakape. Siya talaga yun, no? Bulong ng accounting staff na si Maridel Puno. Oo, kumalat na nga sa group chat, sagot ni Vince de la Torre mula sa procurement. Hindi na ito simpleng bad press. May hearing pa naman ngayon with the board, dagdag ni Maridel. Patay. Sa kabilang dulo ng gusali, sa executive floor, hindi na ganun kakalmado ang hangin. Sa conference room, nakaupo si Don Emilio sa gitna ng mahabang upuan, kasama ang ilang board members na halatang seryoso at hindi na nagpapaligoy-ligoy. Nasa kanan niya si Rogelio, tahimik ngunit alerto. Sa kaliwa, naroon si Daphne, nakatayo lamang sa gilid, hawak ang tablet at pilit hindi ipinapakita ang tensyan sa mukha. Si Senador turned investor na si Matias Cordero, isa sa pinakamatandang miyembro ng board, ang unang nagsalita. Emilio, mabigat niyang simula. We called this session to address the financial reports, but we cannot ignore what happened outside this building. I said legal will handle it, malamig na sagot ni Don Emilio. Hindi natinag si Matias. That is exactly the problem. You think every damage can be delegated. Sumabat ang isa pang board member, si Helena Sarmiento, isang mahigpit at prangkang babae na kumakatawan sa major institutional investors. The video is everywhere. Employees are forwarding it. Some of our partners have already reached out. This is no longer a sidewalk incident. It reflects leadership failure. Napahilig si Don Emilio at tinitigan sila isa-isa. Leadership failure? Because a vendor placed her cart in the wrong place and an accident happened? Aksidente ang bangga, matalim na sabi ni Helena. Pero hindi aksidente ang sinabi mo pagkatapos. Natahimik sandali ang silid. Gusto sanang sumingit ni Rogelio, ngunit naunahan siya ni Matias. Before this incident, we were already reviewing irregularities, declining performance, and internal complaints. The video was not the cause, it was the confirmation. Then sabihin na ninyo ang gusto ninyong sabihin. Malamig mulit may halong puot na sabi ni Don Emilio. Nagpalitan ng tingin ng ilang board members. Pagkatapos, ay inilapag ni Helena ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. The board has voted, sabi niya. Effective immediately, you are being removed as Chief Executive Officer of Vanguard Crest Holdings. Parang biglang bumigat ang hangin sa silid. Kahit si Daphne, na sanay magtago ng emosyon, ay bahagyang naninigas. Si Don Emilio naman ay hindi agad kumilos. Ilang segundong tahimik lamang siyang nakatitig sa folder na parang hindi pwedeng totoo ang narinig niya. Pagkatapos ay tumawa siya ng maikli, tuyot at walang saya. On what grounds? Tanong niya. A viral clip and nervous investors? On grounds of neglect, reputational damage, abuse of authority, and continued loss of confidence, sagot ni Helena. May written resolution. You can read every word. Biglang umigting ang boses ni Don Emilio. I built the public face of this company. And you also damaged it, sagot ni Matias. Both can be true. Sa gilid, tahimik na nakaupo si Rogelio, ngunit mabilis na umiikot ang isip niya. Hindi ito ang inaasahan niyang bilis ng pangyayari. Akala niya'y kaya pa nilang ilihis ang usapan sa financial strategy, ngunit halatang matagal nang nakahanda ang board. Then who, madiing talong ni Don Emilio, do you think can replace me on one day's notice? Muling nagpalitan ng tingin ang mga board members. Pagkatapos, ay bumukas ang pintuan ng conference room. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na nasa maagang 40, maayos ang tindig, simple ngulit elegante ang suot na dark suit, at may mukha ng taong sanay magdala ng bigat ng hindi sumisigaw. Hindi siya namumiti, hindi rin siya nagpakitang gilas. Ngunit ang tahimik niyang presensya ay agad na patahimik sa lahat. Kasunod niya ang corporate secretary na si Amina Valdez. May hawak na ilang legal documents. Allow us to introduce the incoming CEO, Attorney Leandro de la Cruz. Bahagyang kumunot ang noo ni Don Emilio. Hindi niya agad nakilala ang pangalan, ngunit kilala niya ang reputasyon nito. Isang corporate reform specialist na ilang beses nang kinuha ng malalaking investor groups
upang ayusin ang mga kumpanyang nilulunod ng maling pamamalakad. Ngunit nang tuluyang lumapit si Leandro sa lamesa at tumingin ng diretso sa kanya, may kakaibang pamilyaridad sa mga mata nito. Hindi dahil nakita na niya ito noon, kundi dahil may bakas ang mga matang iyon nang tahimik na tigas na kahawig ng isang taong kakasagasa pa lamang niya ilang oras ang nakalipas. "Good morning," mahinahong sabi ni Leandro sa silid. "I wish we were meeting under better circumstances." Hindi napigilan ni Don Emilio ang bahagyang pag-irap. "So ito na, brought in by investors to clean up what you barely understand?" Hindi nagbago ang ekspresyon ni Leandro. "I understand enough to know that leadership is not measured by how loudly one commands a room." Napahigpit ang kamao ni Don Emilio sa ilalim ng mesa. Maya-maya, inilapag ni Amina ang isa pang dokumento sa harap ng bagong CEO. "For formal assumption, sir." Pagkapirma ni Leandro, nagsimulang ipaliwanag ni Helena ang transition process. Ngunit sa kalagitnaan ng briefing, pumasok ang isang staff mula sa legal department at bumulong kay Amina. Iniabot nito ang cellphone kay Helena. Tinignan ni Helena ang screen. Saka tahimik na iniabot kay Leandro. Sandaling nanahimik ang bagong CEO bago nagsalita. "The elderly woman involved in the incident has been brought home after first aid. She refused hospital admission for now." Bahagyang nag-angat ng tingin si Don Emilio. "And why is that being reported to this room?" Hindi agad sumagot si Leandro. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone, saka tumingin ng diretsyo kay Don Emilio. "Because the woman you struck this morning," sabi niya, bawat salita ay malinaw at malamig, "is my mother." Parang nawalan ng tunog ang buong conference room. Si Daphne ay napasinghap. Si Matias ay bahagyang napasandal. Kahit si Rogelio, na bihirang mabigla, ay napakurap at napatingin ng matagal kay Leandro. Si Don Emilio naman ay tuluyang nanigas. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang naisagot agad. Hindi sumigaw si Leandro, hindi niya ibinagsak ang kamao sa mesa, hindi niya ginawang personal ang tono, at iyon ang mas nagpabigat sa sinabi niya. "Hindi ako nandito para maghiganti." Dugtong ni Leandro. "The board made its decision based on documented failures. But if you're asking why I will not be moved by intimidation today, now you know." Walang makapagsalita. Makalipas ang ilang oras, matapos ang formal na turnover, hindi na pinayagang bumalik si Don Emilio sa kanyang executive office ng mag-isa. Kinailangan niyang samahan ng compliance officer habang kinukuha ang personal niyang gamit. Sa mga pasilyo, ramdam niyang nag-iibang tingin ng mga empleyado. May ilan pa ring umiilag, ngunit marami na ang hindi na nagyuyuko agad. May ilan pang tahimik lamang na tumitingin. Waring sinasabing tapos na ang panahong siya lamang ang dapat katakutan. Sa kabilang panig ng lungsod, pagkahapon, huminto ang isang simpleng sasakyan sa tapat ng inuupahang bahay ni Aling Sabel. Bumaba roon si Leandro. Pagkabukas ni Lian ng pinto, napaatras siya ng bahagya. "Kayo po si Leandro," mahina niyang sabi. Anak ni Aling Sabel. Sandaling natigilan si Lian bago siya tumanggo at pinasok ito. Sa loob, nakahiga si Aling Sabel sa papag, may benda sa noo. Nakaupo sa tabi niya si Maring Pashing na may hawak na baso ng tubig. Pagkakita pa lamang ni Aling Sabel sa lalaking pumasok, para bang biglang bumalik ang mga taon na matagal niyang inilibing sa katahimikan. "Leandro," mahinang sambit niya. Lumapit ang lalaki. Mabigat ang bawat hakbang, saka lumuhod sa tabi ng higaan. Isang bagay na matagal niyang hindi nagawa. "Ma," paos ang boses niya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito na ang kalagayan mo?" Hindi agad sumagot si Aling Sabel. Tinignan niya muna ang anak. Ang mukha nitong mas tumanda, ang mga mata nitong mas naging maingat, ang tinig nitong puno ng hiya at pagod. "Bakit anak? Nung huli tayong nag-usap, pareho tayong masyadong sugatan para makinig." Napayoko si Leandro. "Pero hindi dapat kitang pinabayaang mag-isa. Hindi mo ako pinabayaan." Sagot ng matanda. "Nabuhay ako. Kumayod ako. Naghihintay lang ako." Napapikit si Leandro at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, doon lamang siya tunay na nabasag. Hindi sa boardroom, hindi sa harap ng mga investor, kundi sa tabi ng simpleng higaan ng inang matagal niyang hindi naalayan. Habang nakaupo si Lian sa gilid at tahimik na pinagmamasdan ng tagpong iyon, unti-unting lumiwanag sa kanya kung bakit gaano na lamang ang bigat ng araw na ito. Hindi lang pala tungkol sa pagbagsak ng isang makapangyarihang tao ang lahat. Hindi lang pala ito tungkol sa video, sa kumpanya, o sa kahihiyaan sa kalsada. Ito ay simula ng pagbabalik ng isang anak
ng pagbagsak ng isang lalaking hindi inakalang may hangganan ang kanyang kapangyarihan at ng mas magaking laban na hindi na umiikot sa banggaan sa kalsada, kundi sa katotohanang unti-unti nang lalantad sa loob ng Vanguard Crest at sa mga buhay na matagal nang nasagasaan ng yabang, takot at kasakiman. Kinagabihan ng muling pagkikita ni na Aling Sabel at Leandro, hindi agad umalis ang bagong CEO sa maliit na inuupahang bahay ng kanyang ina. Tahimik lamang siyang nakaupo sa monoblock na silya sa tabi ng papag habang si Lian ay nagtitimpla ng mainit na salabat sa masikip nilang kusina. Sa labas, maririnig ang ingay ng tricycle, mga batang naglalaro sa eskinita at ang paulit-ulit na tahol ng asong pagala-gala sa tapat. Karaniwang gabi lamang iyon para sa lugar, ngunit para kay Leandro, tila unang beses niyang naramdaman ng bigat ng mundo ng ina niyang matagal niyang hindi tunay na nasilayan. "Anak," mahinang tawag ni Aling Sabel habang inaayos ang kumot sa kanyang kandungan. "Huwag kang ganyang tumingin, parang ang dami mong gustong balikan." Tumingin si Leandro sa kanya halatang pagod na pagod, hindi lang sa buong maghapon kundi sa bigat ng konsensya. "Marami naman talaga, ma. At lahat ng gusto kong balikan, hindi ko na mababago." Maring Pasing na tahimik lang sanang nakikinig sa gilid ang sumingit. "Aba, kung hindi mo na mababago ang kahapon, ayusin mong bukas. Yan ang dapat sa mga edukadong tulad mo." Bahagyang napangiti si Aling Sabel. "Kaya ako gustong-gusto si Pasing. Masakit magsalita, pero may laman." "Masakit, totoo lang," sagot ni Maring Pasing. "At kung gusto mong bumawi sa nanay mo, wag puro iyak at panghihinayang. Ipakita mo sa gawa." Tumanggo si Leandro. Hindi siya nasaktan sa sinabi ng matanda. Sa katunayan, iyon ang kailangan niyang marinig. Sa buong karera niya bilang abogado at corporate troubleshooter, sanay siyang maglinis ng gulo ng ibang tao. Ngunit ngayong gabi, malinaw sa kanya na ang gulong dapat niyang unang ayusin ay hindi lamang ang nasa loob ng Vanguard Crest, kundi pati ang buhay na tahimik na isinakripisyo ng kanyang ina habang abala siya sa sarili niyang pag-angat. Nang iabot ni Lian ang salabat, maingat na tinanggap iyon ni Leandro. "Salamat, Lian," sabi niya. "Wala po iyon, mahiyain ngunit magalang na sagot ng dalaga. Buti na lang po at dumating kayo." Bahagyang bumigat ang mukha ni Leandro. "Dapat noon pa." Wala nang sumagot. Minsan, mas matindi ang katahimikan kaysa sa sermon. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nasa Vanguard Crest na si Leandro. Wala na ang dating aura ng opisina ni Don Emilio na puno ng tensyon at pagyayabang. Naandoon pa rin ang parehong salaming pader, parehong mararangyang muebles, at parehong malamig na air conditioning, ngunit iba ang himig ng umaga. Parang may inaabangang bagong simula ang gusali mismo. Sa executive boardroom, nakaupo na sina Clarice Fontanilla, Bastian Cruz, Amina Valdez at ilang piling department heads. Lahat sila ay may bitbit na mga dokumento, report at halatang pinaghalong pagod at pag-asa sa mukha. Pumasok si Leandro ng diretsyo ang tindig, saka tahimik na umupo sa dulo ng lamesa. "Let's begin," sabi niya nang walang paligoy-ligoy. "Lahat ng dapat ilantad, ilalantad. Lahat ng dapat ayusin, aayusin." Nagpalitan ng tingin ng mga tao sa silid. Hindi iyon yabang, iyon ang boses ng isang taong malinaw ang pakay. Nauna si Clarice. "I've prepared a summary of internal employee complaints from the last 18 months. Marami rito ang hindi na aksyonan noon. Ilan ay bigla na lang isinara." Inilapag niya ang folder sa gitna ng lamesa. "Unjust terminations, coercive resignations, payroll inconsistencies, retaliation against whistleblowers," patuloy niya. "And several complaints naming Mr. Rogelio Vance." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Leandro, ngunit tumalim ang tingin niya. "How long have you been trying to raise these?" "More than a year," sagot ni Clarice. "Most of the time I was overruled or ignored." "By Don Emilio?" tanong ni Bastian. "Sometimes by him," sagot ni Clarice, "but more often by Rogelio before it even reached the final level." Bumuntong hininga si Bastian at inilabas ang sarili niyang set ng papeles. "Operations also has discrepancies. Inflated vendor quotes, approved logistics expenses that were never fully utilized, projects labeled as urgent but with no real field implementation." Tinapik niya ang ilang pahina. "At kapag hinanapan mo ng trail, palaging may link sa finance."
Tahimik na nakinig si Leandro, pagkatapos ay tumingin siya kay Amina. Legal exposure? Nagbukas ng laptop si Amina at walang emosyong sumagot. Substantial. If proven, we are looking at internal fraud, suppression of documentation, and labor violations. If we move fast and cooperate, the company can survive. If we delay, reputational damage could become systemic. Systemic. Malaking salita, pero iyon ang tamang salita. Then we move now, sabi ni Leandro. I want a full independent audit, not symbolic, full access. Financials, payroll, procurement, vendor contracts, archived complaints, internal communications were legally allowed. No department exemptions. Bahagyang napataas ang kilay ni Bastian. That will rattle everyone. Good, sagot ni Leandro. The ones who are honest will be nervous. The ones who are guilty will panic. Both reactions are useful. Samantala, sa kabilang palapag, nakaupo si Rogelio Van sa dati niyang opisina. Halatang pinipilit maging kalmado kahit namumutla ang kulay ng kanyang muha. Nakatayo sa harap niya ang kanyang assistant na si Mila Serrano, hawak ang tablet at tila hindi malaman kung paano sasabihin ang mga balita. Sir, maingat niyang simula. Finance access requests are being rerouted through the new CEO's office, and compliance just asked for archived approval trails. Nagpakawala ng maikling tawa si Rogelio, pero pilit iyon. Of course they did. Should I restrict old folders? Tanong ni Mila, halos pabulong. Doon lang siya tuluyang napatingin sa assistant. No, don't do anything reactive. Kapag bigla tayong nag-lock or nag-delete, mas halata. Pero sir, listen to me, malamig niyang putol. Ang laban sa ganitong sitwasyon ay hindi nagpapanik. It's about surviving long enough to control the narrative. Ngunit kahit sabihin pa niya iyon, ramdam niyang mabilis nang lumiliit ang espasyong maaari niyang galawan. Iba ang kalaban niya yon. Hindi ito gaya ni Don Emilio na maaaring utuin ng magandang presentation at artificial na projection. Si Leandro ay tahimik, sistematiko, at malinaw na hindi nagdedesisyon batay sa ego. Bago magtanghalian, ipinatawag ni Leandro si Rogelio sa executive office. Pagpasok nito, agad niyang napansing wala na ang dating mabigat at mapagmalaking enerhiya ng silid. Mas maayos ang pagkakaayos ng mesa. Wala ang mga mamahaling dekorasyong walang silbi. Nakatayo si Leandro sa tabi ng bintana, hawak ng isang manipis na folder. You wanted to see me, sabi ni Rogelio, mahinahong parang walang bahid ng pagkabahala. Yes, sagot ni Leandro. Sit down. Hindi agad umupo si Rogelio. I'd rather stand. As you wish. Ibinukas ni Leandro ang folder. These are preliminary flags from finance, revised projections inconsistent with underlying data, payment approvals split across staggered schedules, vendor markups beyond standard ratios. Bahagyang kumibot ang panga ni Rogelio. Preliminary flags are not proof. I agree, kalmadong sagot ni Leandro. That's why I'm not accusing you yet. I'm informing you. Informing me of what? That you are now under formal internal review. Effective today, all of your approvals are suspended pending audit. You will retain access only to information necessary for turnover and response. Nanigas ang mukha ni Rogelio. You're making a mistake. Possibly. If I am, documents will prove it. If I'm not, documents will prove that too. Do you even understand what happens if finance stalls? You could destabilize the whole company in your first week. Dahan-daang sumarang folder sa kamay ni Leandro. What destabilized this company was prolonged deception. Hindi audit ang nagpasama ng takbo nito. Ang nagsimula ng pagkasira, yung matagal na pagtatakip. Tahimik sandali si Rogelio, saka ngumiti mang manipis. This is personal to you. No, sagot ni Leandro. Personal would be humiliation. This is process. Walang naisagot si Rogelio roon. Sa unang pagkakataon, hindi uubra ang talas ng dila niya. Habang lumalalim ang gulo sa loob ng kumpanya, may isa pang tahimik na pagbabagong nangyayari sa buhay ni Aling Sabel. Pagkagaling sa clinic follow-up, dinalasan ni Leandro sa inuupahang bahay upang kausapin siya ng masinsinan.
Kasama nila si Lian at si Maring Pacing na parehong wari handang sumabat anumang oras. Ma, maingat na si Milani Leandro. Nakahanap na ako ng mauupahang mas maayos na bahay para sa inyo. Mas maluwag, mas ligtas, at mas malapit sa health center. Hindi agad sumagot si Aling Sabel. Uminom muna siya ng tubig, saka tumingin ng diretsyo sa anak. At magkano ang upa? Ako na ang bahala roon. Ayan na naman tayo, sagot ng matanda. Kapag ikaw ang bahala sa lahat, wala na akong silbi. Umiling si Leandro. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang maayos ang kalagayan mo. Ang maayos na kalagayan? Mariing sabi ni Aling Sabel. Hindi yung komportable ako dahil sa pera mo. Ang gusto ko, maayos ako pero may paninindigan pa rin. Ma, hindi mo na kailangang magtinda. Hindi ko kailangang huminto sa marangal kong trabaho para lang patunayan sa iba na may anak akong mayaman. Putol niya. Tahimik si Lian, ngunit halatang humanga sa tatag ng matanda. Si Maring Pacing naman ay napapadyak pa sa inis sa sobrang pagkaprangka ng usapan. E di magkasundo kayo sa gitna, sabat niya. Sabel, wag ka namang puro pride. Leandro, wag muling gawing parang ididikit mo na lang ang nanay mo sa komportableng buhay at tapos na ang problema. Napatingin sa kanya ang mag-ina. Ang kailangan, patuloy ni Maring Pacing, ay ayos na may dangal, hindi limos, hindi luho, maayos na may respeto. Iyon ang naging tulay. Pagkatapos ng mahaba-habang pag-uusap, pumayag si Aling Sabel na ipaayos ang kanilang kasalukuyang inuupahang tirahan sa halip na agad lumipat sa mas marangyang lugar. Pinakumpuni ni Leandro ang bubong na tumutulo, palitan ng sirang bentilador, pinakabitan ng mas maayos na ilaw at bumili ng desenteng higaan para sa ina at kay Lian. Hindi iyon mansyon, hindi iyon kondo, ngunit iyon ang unang beses sa maraming taon na naging tunay na maaliwalas ang maliit nilang tahanan. Higit pa roon, sinimulan din ni Leandro ang pag-aasikaso sa pag-aaral ni Lian. Sa isang simpleng tanggapan ng school registrar, kasama niya ang dalaga habang inaayos ang requirements para makabalik ito sa mas regular na klase. Sir, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, sabi ni Lian, hawak ang mga papel sa dibdib. Pasalamatan mo ang lola mo. Siya ang dahilan kung bakit dapat kang magkaroon ng pagkakataon. Hindi ko po sasayangin. Siguraduhin mo, sagot niya, ngulit may bahagyang lambot na sa boses. Samantala, sa mungkahi ni Clarice, napag-isip-isip ni Leandro ang isang proyektong hindi lamang makakatulong sa image rehabilitation ng kumpanya, kundi magkakaroon din ng tunay na saysay para sa mga taong nasa laylayan. Sa isang meeting kasama ang ASR head na si Teresa Llorin, inilatag niya ang ideya. I want a structured livelihood initiative for small street vendors, sabi niya. Not charity optics, real support, basic permits assistance, food safety orientation, micro-equipment grants, emergency relief access. Napangiti si Teresa. That would be meaningful and timely. It should start with dignity, dagdag ni Leandro. The public has seen how easily people like them are dismissed. I want the company's next visible act to say the opposite. Ano po ang tatawagin natin sa program? Tanong ni Teresa. Sandaling naisip ni Leandro ang inang ilang dekada nang tumatayo sa init at usok nang hindi ibinababa ang dangal. Sabel Initiative, sabi niya. Hindi niya agad sinabi ito sa Aling Sabel. Ngunit nang mabalitaan ito ni Clarice at maikwento kay Lian, kumalat din sa maliit nilang bahay ang balita. Aba, may pangalan ng program, Sabel. Napakunot noo si matanda. Huwag namang nilang ilagay ang pangalan ko para lang pampaganda. Hindi iyon pampaganda kung tunay ang tulong. Sagot ni Lian, nakangiti. At sa totoo lang, bagay po, tahimik si Aling Sabel. Hindi siya sanay na ginagawang simbolo. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya kung ang dinanas niyang pagmamaliit ang magiging mitya para may ibang maliliit na negosyante na hindi na tratuhing parang sa gabal, may kabuluhan ang sakit na tiniis niya. Sa pagtatapos ng linggong iyon, nagsimula ng maglabasan ng unang malilinaw na resulta ng audit. Sa tulong ng accounting analyst na si Yvette Mirafuentes, natuklasan ang magkakaugnay na pattern sa ilang peking forecast at overpayments na dumadaan sa approvals ni Rogelio.
May mga lumang email thread din na dating nakabaon lang sa system na layo'y unti-unting naglalantad kung paanong sinikil ang ilang empleyadong nagtangkang magtanong. At sa bawat dokumentong lumilitaw, mas lalong nagiging malinaw. Ang kumpanyang minsang pinamumunuan sa takot ay unti-unti nang nililinis hindi lamang para mabuhay muli, kundi para maging mas makatarungan. Habang si Aling Sabel ay unti-unting nagkakaroon ng mas maayos na tahanan, mas matatag na kinabukasan para kay Leanne, at mas malawak na saysay ang simpleng kariton na minsang ibinagsak sa kalsada, ang mga susunod na araw ay magdadala ng mas mabibigat pang pagsubok. Dahil ang mga taong nawawalan ng kapangyarihan ay hindi basta sumusuko, at ang mga lihim na matagal nang nakabaon ay nagsisimula pa lamang mahukay. Lumipas ang ilang linggo matapos magsimulang mahukay ang mga lihim sa loob ng Vanguard Crest, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tila may direksyon ang kumpanya na hindi nakasandal sa takot. Unti-unti nang naipapasa sa legal at compliance ang mga dokumentong magpapatunay sa mga irregularidad sa finance, at sa tulong ni Clarice, Bastien, Amina at Yvette, mas malinaw na nabubuo ang larawan ng mahabang panahong panlilinlang na bumalot sa pamunuan. Hindi man naging madali ang proseso, kapansin-pansin ang pagbabago sa hangin ng gusali. Mas kaunti ang pabulong na takot, mas marami ang tahimik na pag-asa. Ngunit habang inaayos ni Leandro ang gusot sa loob ng kumpanya, may isa pang kwentong tahimik na bumibigit sa kabilang panig ng lungsod. Si Don Emilio Villarreal, na minsang sanay na ang bawat tao ay nakahanda sa kanyang utos, ay ngayoy halos araw-araw nang nag-iisa sa loob ng kanyang malaking mansyon. Naandoon pa rin ang mamahaling mga painting, ang malalapad na bintana, ang kinang ng marble floor, at ang mahabang hapagkainan na dati simbolo ng kapangyarihan. Ngunit ngayong wala na ang kanyang posisyon, ang lahat ng iyon ay parang malamig na paalala na ang luho ay hindi nakakabawas ng katahimikan. Madalas siyang umupo sa study room sa ikalawang palapag. May hawak na baso ng tubog na hindi niya halos mainom, habang nakatitig sa mga lumang litrato ng mga corporate event, ribbon cutting at parangal na minsan niyang ipinagmamalaki. Ilang beses na rin siyang sinubukang tawagan ng kapatid niyang si Verena, ngunit maikli at puno ng iritasyon ang bawat sagot niya. Ang dati niyang legal advisor na si Crisanto Valles ay huminto na rin sa regular na pagbisita matapos malinaw na hindi na muling makakabalik si Don Emilio sa dating pwesto. Isang hapon, dumating sa mansyon ang dati niyang driver na si Melo Rivas, dala ang ilang dokumentong naiwan sa lumang sasakyan. "Sir, may mga personal papers po kayong naiwan sa glove compartment nung araw na..." Hindi na itinuloy ni Melo ang pangungusap. Alam pareho nilang ang tinutukoy nito ay ang araw ng banggaan. "Ilapag mo na lang," malamig na sagot ni Don Emilio. Pagkaalis ni Melo, isa-isang binuksan ni Don Emilio ang mga papeles. Karamihan ay walang saysay, resibo, lumang memo at ilang business cards. Ngunit sa pagitan ng iyon, naandoon ang isang kulubot na piraso ng tissue na may bahid ng tuyong dugo. Malamang ay nadikit iyon noong araw ng aksidente nang bumaba siya ng sasakyan at napagitnaan ng gulo sa kalsada. Matagal niyang tinitigan ang mumungting bahid na iyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sa isang simpleng bagay na iyon siya tila tinamaan ng husto. Marahil dahil sa unang pagkakataon, may pisital na bakas ng isang araw na pilit niyang gustong kalimutan, ngunit ayaw na siyang pakawalan. Hindi na iyon video lamang, hindi na iyon komentong kumalat sa social media. Isa iyong paalala na may taong nasaktan at siya mismo ang may gawa. Sa kabilang banda, mas maayos na ang buhay sa maliit na tahanan ni Aling Sabel. Naipagawa na ang bubong, hindi na sila nababasa tuwing umuulan, at may bago na ring maliit na mesa kung saan pwedeng mag-aral sila yan na hindi nakasiksik sa gilid ng kama. Hindi iyon marangya, pero malayo sa dati nilang kalagayan. Minsan, habang inaayos ni Aling Sabel ilan sa natitira niyang gamit sa lumang kahon, napansin niyang madalas dumarating si Leandro kahit wala namang kailangang pirmahan o ayusin. "Anak,
Sabi niya isang gabi habang pinapanood itong nagkukumpuni ng sirang bisagra ng kabinet, mukhang masanay ka na ngayon sa simpleng bahay kaysa sa aircon mong opisina. Bahagyang napangiti si Leandro. Mas maingay nga lang dito, ma. Mas totoo rin, sagot ni Aling Sabel. Natigilan si Leandro at tumingin sa kanya. Minsan, sa iisang pangungusap lang ng kanyang ina, parang mas malinaw pa ang lahat kaysa sa 12-12 ng board meeting. Samantala, pormal nang inulunsad ng Vanguard Crest ang pilot phase ng Sabel Initiative. Hindi agad nagpa-press conference si Leandro. Hindi niya gustong magmukhang panlinis lamang ito ng pangalan ng kumpanya. Sa halip, sinimulan nila ito sa tahimik ngunit konkretong paraan. Permit assistance booth para sa maliliit na vendor, libreng orientation sa food handling at basic accounting, at maliit na grant para sa mga kailangang mag-ayos ng kariton o puhunan. Isa sa mga unang inimbitahan bilang consultant sa programa ay si Aling Sabel mismo. Ako? Gulat na sabi niya nang sabihin ni Yoni Clarice sa isang pagbisita. Anong alam ko sa pagiging consultant? Napangiti si Clarice. Mas marami po kayong alam kaysa sa maraming naka-formal wear sa opisina. Kayo ang totoong nakaranas ng hilap sa kalsada. Kung gusto naming maisaysay ang programa, kailangan naming marinig ang mga tulad ninyo. Aba, tama yan, sabat ni Maring Pasing na parang siya ang mas tuwang-tuwa. Sabihin mo sa kanila kung paano ka nanpupunas ng mantika habang iniiwasan ng kariton sa buhawi ng bus at walang permit-permip. Tumawa si Lian. Kahit si Leandro na kararakin lang noon ay napangiti. Huwag niyo naman akong gawing palabas, ani ni Aling Sabel, ngunit may bahagyang ningning sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya basta biktima ng isang kahihiyan sa kalsada. Nagkakaroon na ng mas malalim na saysay ang pinagdaanan niya. Ngunit habang ang lahat ay tila unti-unting lumilinaw, may isa pang pagsubok na hindi inaasahan ng sinuman. Isang maulang gabi, habang abala si Leandro sa pagrerepaso ng final audit summary sa opisina, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Clarice ang nasa kabilang linya at ramdam agad niya ang urgency sa boses nito. Leandro, nasa labas ako ng emergency intake ng St. Bernadette Medical Center. Mabilis nitong sabi. Tinawagan ako ni Melo. Natagpuan nila si Don Emilio sa mansyon. Collapsed. Possible cardiac event. Nadala na siya rito. Napatayo agad si Leandro. Bakit ikaw ang tinawagan? Dahil si Melo didn't know who else would answer. Verena's out of town and the household staff panicked. Sandaling nanahimik si Leandro. Marami siyang pwedeng maramdaman sa balitang iyon. Galit, lamig, pagwawalang bahala. Sa halip, kakaibang bigat ang dumapo sa dibdib niya. I'm coming, sabi niya. Pagdating sa ospital, nadatnan niya si Clarice sa waiting area kasama si Melo. Basang-basa pa ang manggas ng polo dahil sa ulan. Kita sa mukha ng driver ang matinding pag-aalala. Sir, bigla na lang po siyang napahawak sa dibdib, paliwanag ni Melo. Wala pong ibang kasama sa bahay. Kung nahuli pa kami ng ilang minuto, hindi na nito itinuloy ang pangungusap. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor na si Dr. Renato Suico. Who is the responsible party here? Tanong nito. Nagkatinginan sina Clarice at Leandro. Ako, sagot ni Leandro kahit alam niyang hindi iyon legal na obligasyon. How is he? He is stable for now, sabi ng doktor. It was a serious cardiac episode. He was under high stress, likely prolonged. He will need monitoring, medication, and strict lifestyle changes. Tumanggo si Leandro. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muli na namang lumakas ang buhos ng ulan sa labas at kasabay noon ay dumating si Aling Sabel. Napatayo si Leandro. Ma, bakit kayo nandito? Sinundok ko ni Lian at ni Maring Pasing nang tumawag si Clarice sa bahay. Sagot ng matanda, hinihingal ng bahagya ngulit matatag ang tinig. Hindi ko hahayaang mag-isa ka sa bigat ng gabing ito. Ma, hindi mo kailangan dahil ito ang sandaling susubukin kung sino talaga tayo. Napayuko si Leandro.
Ilang minuto pang lumipas bago pinayagang makita si Don Emilio sa recovery room. Nang pumasok sina Leandro at Aling Sabel, maputla at halos walang lakas ang dating na makapangyarihang lalaki. Wala na ang tindig, wala na ang yabang, wala na ang mapanghamong mga mata. Ang naroon ay isang matandang lalaking humihinga ng mabigat at halatang unang beses tunay na nakaharap ang sarili niyang kahinaan. Nang makita niya si Aling Sabel, tila lalo siyang nanghina. "Bakit?" paos niyang sabi. "Bakit kayo nandito?" Tahimik na lumapit si Aling Sabel sa paanan ng kama. "Dahil tao ka pa rin." Napapikit si Don Emilio at sa gilid ng kanyang mata ay may namuong luha. Marahil sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, wala na siyang natitirang panangga. "Ako ang sumira sa araw na yun," hirap niyang sabi. "Hindi lang sa inyo, sa sarili ko rin. Akala ko, pera at posisyon ang magdadala sa akin sa ibabaw ng lahat. Pero nung nawala, walang natira kundi ingay sa ulo ko." Tahimik na nakinig si Leandro. Hindi siya lumapit agad. Hindi niya pinadali ang sandali. "Hindi kita pinuntahan para patawarin ka agad," sabi ni Aling Sabel. "At hindi rin para sumbatan ka. Narito ako dahil hindi ko kayang panoorin na may taong malugmok habang may pagkakataon pang magbago." Napaiyak ng tahimik si Don Emilio. Hindi iyon iyak ng taong nagpapakaawa para sa posisyon. Iyon ang iyak ng taong ngayon lang nakitang wala palang silbi ang tagal niyang pagtatayo ng pader, kung sa dulo ay sarili niya rin ang naiwan sa loob. Maya-maya lumapit din si Leandro. Tahimik siyang tumayo sa tabi ng kama. "The company will proceed with what is right." Malamig ngunit malinaw niyang sabi. "The legal consequences of what happened and of what was allowed under your leadership do not disappear tonight. But neither will I choose cruelty." Bahagyang tumanggo si Don Emilio, hindi na makatingin ng diretsyo. "Hindi ko nahihilingin yun." Paglabas nila sa recovery room, tahimik na naglakad si Leandro sa hallway kasama ang ina. Doon niya naramdaman ang kakaibang gaan sa dibdib, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil pinili nilang huwag ipaubaya sa galit ang kanilang pagkatao. "Ma," mahinang sabi niya, "paano mo nagagawa yun?" "Ano?" "Yung hindi maging malupit kahit may dahilan ka." Bahagyang ngumiti si Aling Sabel. "Hindi dahil mabait ako, kundi dahil alam ko kung gaano kabigat mabuhay na may dalang lason sa dibdib." Lumipas pa ang ilang buwan. Sa ilalim ng bagong pamumuno, tuluyan ng nakaahon ng Vanguard Crest mula sa krisis. Naipasa ang mga kinakailangang legal correction plan, naayos ang labor policies, at naibalik ang tiwala ng ilang investor dahil sa malinaw na reforma. Si Rogelio Vance ay naharap sa mga kasong may kinalaman sa financial misconduct matapos tuluyang lumabas ang mga dokumentong nagpapatunay sa manipulasyon niya sa mga numero at approvals. Marami sa mga dating natakot magsalita ay nabigyan ng pagkakataong maituwid ang kanilang record at maibalik ang dignidad sa trabaho. Si Lian naman na ay nakabalik ng tuluyan sa pag-aaral sa tulong ng scholarship support na inaprubahan sa ilalim ng Employee Community Education Fund. Mas masigla na siyang umuuwi tuwing hapon, dala ang mga notebook at pangarap na dati halos bitawan na niya. At si Aling Sabel, sa tulong ng grant mula sa Sabel Initiative at kaunting sariling ipon, ay nakapagbukas ng isang maliit ngunit maayos na food kiosk sa isang legal at malinis na pwesto malapit sa community market. Hindi na ito simpleng kariton na kailangang itulak sa gitna ng trapiko. May sariling bubong na ang pwesto, may maayos na stainless counter at may maliit na karatulang gawa ng pamangkin ni Maring Pasing. Nakasulat noon, Sabel's Corner. Sa unang araw ng pagbubukas, naroon sina Lian, Maring Pasing, Clarice, Bastien, Teresa at maging si Melo. Maging si Leandro, kahit may meeting sana, ay dumating ng mas maaga para tumulong sa pag-aayos ng upuan. "Aba, CEO ka na, tagabitbit ka pa rin ng monoblock," tukso ni Maring Pasing. "Mas mabuti na yan kaysa tagabitbit ng problema." Sagot ni Leandro, dahilan upang matawa ang lahat. Sa gitna ng masayang ingay,
Tahimik na tumingin si Aling Sabel sa paligid. Sa simpleng kiosk na iyon, nakita niya ang bunga ng lahat ng pinagdaanan, hindi ang yaman ng mayayaman, kundi ang ginhawang bunga ng dangal, tiyaga at tamang taong piniling magbago. Bandang hapon, dumating ang isang sasakyan at marahang huminto sa gilid ng market. Bumaba roon si Don Emilio, mas payat kaysa dati at mas mabagal ang kilos. Wala na ang dati niyang garbo. Simplong long-sleeved polo lamang ang suot niya at may kasamang nurse aide sa malayo. Natahimik sandali ang paligid. Dahan-dahan siyang lumapit sa kiosk at huminto sa tapat ni Aling Sabel. Kung maaari, mahinang sabi niya, isang hotdog sandwich. Tinitigan siya ni Aling Sabel ng ilang segundo. Pagkatapos, walang yabang at walang paghihiginti, maingat siyang naghanda ng isang hotdog sandwich, inilagay ito sa malinis na papel at iniabot sa kanya. Mainit pa yan, sabi niya. Tinanggap iyon ni Don Emilio na parang mas mabigat pa sa anumang kontratang dati niyang pinipirmahan. Salamat. Hindi iyon eksena ng malaking pagbawi o himalang pagbabalik. Hindi rin bigla ang naging malapit ang lahat. Ngunit sa munting sandaling iyon, sapat nung malinaw ang wakas. Si Leandro ay naging mas mabuting pinuno dahil pinili niyang maging mas mabuting anak. Si Lian ay nagkaroon ng panibagong daan dahil may mga taong tumulong ng may respeto. Si Aling Sabel ay hindi na lamang vendor na ibinagsak sa kalsada, kundi isang babaeng muling nagtayo ng sarili niyang mundo. At si Don Emilio, bagamat hindi na muling babalik sa tuktok, ay natutong tanggapin na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa yaman, kapangyarihan o ingay ng pangalan, kundi sa kababaang loob na matutong tumingin sa kapwa bilang kapwa.